Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang El Filibusterismo. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manonood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pangunawa. Siya ay nagtungo sa tahanan ni Padre Florentino upang magkaroon ng panahon para sa sarili at mas lalong mag-isip tungkol sa kanyang mga plano. Hindi nagtagal, nagkaroon siya ng pagkakataon na makapanayam ang pari. Ipinahayag ni Simon ang kanyang intensyon na magpatuloy sa kanyang mga plano para sa pag-aalsa laban sa mga Kastila, kahit pat ang mga inosente ay maaring maging biktima. Binigyang diin ni Simon na hindi lamang sa dugo at karahasan nararapat ibagsak ang mga dayuhan, kundi sa pamamagitan ng edukasyon at pagpapalaganap ng karunungan. Sinubukan ni Padre Florentino na pigilan si Simon sa kanyang mithiin, ngunit sa huli, inunawa niya ang dahilan ng paghihiganti ng binata at hinayaan siyang magpatuloy sa kanyang mga plano. Subalit, pinayo ni Padre Florentino kay Simon na huwag nang isakatuparan ang mga masamang layunin. Sa kabila ng pag-aalinlangan, nagpasya si Simon na sumunod sa payo ni Padre Florentino. Tinalikuran niya ang kanyang mga armas at plano ng karahasan, at sa halip, itinutok niya ang kanyang lakas sa pagtuturo at pag-asa para sa mas mabuting kinabukasan ng bansa. Sa kabanatang ito, mas lalong naging malinaw ang konflikto sa loob ni Simon at ang kanyang pagdanas ng moral na pag-angat mula sa karahasan tungo sa pag-asa sa pamamagitan ng edukasyon at kabutihang loob. Ipinapakita nito ang pag-usbong ng kanyang karakter mula sa isang taong puno ng galit at paghihiganti tungo sa isang individual na may malasakit sa bayan at nag-aambag sa pag-angat ng mga kababayan sa pamamagitan ng edukasyon at pagmamahal sa kapwa.